So paano ba natin pauunlarin ang pagrerespeto sa ibang tao? Pag-aralan natin itong acrostic na respect. Ano ba yung R? Yung R, remember to stop before you speak. Sabi sa Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit, lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Kaibigan, sumagot ka na ba ng pabalang sa kausap mo? Meron ka na bang nabastos dahil sa iyong pananalita? Ako meron, marami na. At narealize ko na hindi lang ito issue ng sarcastic na pananalita. Pero ang pinagmumula nito ay galit na nararamdaman ko. At dahil galit ako ay lumalabas sa bibig ko ang kawalan ng pagrespeto sa ibang tao. Kaya nga ito yung unti-unting inaayos ng Diyos sa akin. Dahil mas mahalaga para sa Kanya na matuto ako magmahal kaysa sa mga ginagawa ko para sa Kanya. Kahit anong dami nang na-accomplish ko, kung hindi ako marunong magmahal sa iba at magrespeto ay wala rin itong silbi. Sabi sa Kawikaan 21:23, ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Kaibigan, huminto ka muna bago ka magsalita. Mag-ingat ka bago mag-post sa social media. Manalangin ka muna bago ka mag-text. Huminto ka at magnilay-nilay bago ka magpadala ng email. Tandaan mo ito, kaibigan. Huwag mo hayaang kontrolin ng ibang tao ang buhay mo. Huwag mo hayaang kontrolin ng ibang tao kung paano ka tutugon. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, may isang tao, ang pangalan niya ay George. Bumili siya sa paborito niyang tindahan ng dyaryo kasama ang kanyang kaibigan. Pagdating niya doon ay binati niya ang nagtitinda. Kaya lang ay sinuklian ito ng tindero ng pagsusungit ni hindi ito tumingin sa kanyang mata at binalibag pa ang binibili niyang dyaryo. Pero sa halip na magalit ay ngumiti lang si George sa tindero at sinabihan pa ito na magkaroon ng magandang kita sa araw na iyon. Kaya lang ay baliwala ito sa tindero at inip na inip pa ito na makaalis na sila. Tinanong nung kaibigan ni George kung lagi bang ganon ang pagtrato sa kanya nung tindero. Oo, ganyan siya lagi. Ikaw naman, ganyan ka ba lagi tumugon sa pagsusungit niya sa iyo? Oo, ganon talaga ako nagre-respond sa kanya. Ha? Bakit ganon ka sa kanya kahit na masama naman ang pagtrato niya sa iyo? Sabi nung kaibigan ni George. Alam mo, sabi ni George sa kaibigan niya, sabi nito na, ayoko kasi na siya ang mag-control kung paano ako tutugon. Grabe, no? Ikaw, kaibigan, pag merong taong naka-offense sa'yo, paano ka nagre-respond sa kanya? Kung sinusuklian mo siya ng kasamaan din, ay nasa ilalim ka ng control niya. Gusto niyang gumanti ka at mainis. Gusto niyang makita na nasaktan ka niya at maging masama ka din. At lahat ng paraan para magalit ka ay gagawin niya sa'yo. Kaya kung tutugon ka ng mali, ay nagpapasa ilalim ka sa kanyang kontrol. Pero kung sinusuklian mo ito ng kabutihan, ay wala siyang magagawa para puwersahin ka niya. Bakit? Kasi nasa ilalim ka ng kontrol ng Diyos. Ang sinusunod mo ay ang Diyos. Kaya manahimik ka na lang muna bago magsalita. Ang ibig sabihin ay sa halip na magsalita ay makinig ka na lang muna sa Kanya. Sabi sa Kawikaan 18:13, hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan nang hindi muna nakikinig. Kaibigan, mas makakabuti kung bago ka magsalita ay manahimik ka at intindihin mo muna ang kanyang sinasabi. Huwag ka muna sagot na sagot agad kung nagsasalita pa siya dahil ito ay isang kahangalan. Ito ang mas madalas na pinagmumulan ng gulo. Sabi din sa Santiago 1:19, tandaan nyo ito mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita. Hindi sinabi sa talata na maging handa kayo sa pagsasalita o hindi mas paghandaan natin ang pakikinig. Mas damihan natin ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Narealize ko na mas madalas ay mas mabilis tayo magsalita at dahan-dahan sa pakikinig. Kaya nasusuong tuloy tayo sa conflict. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Magaling ka bang makinig sa mga tao? Nararamdaman ba ng mga taong iyong atensyon at pagmamalasakit na maunawaan mo ang kanilang sinasabi? Kuya Mike, okay lang siguro, bastusin ko na lang siya dahil siya din ay hindi naman marunong magrespeto. Kaibigan, kahit ang kausap mo ay rude o bastos, ay kailangan mo pa ding makinig sa kanya upang maunawaan mo ang kanyang pinanggagalingan. Narealize ko na sa likod ng mga rude na tao ay meron din silang pinagdadaanan na masakit na sitwasyon.
Kaya nga, hindi ka lang mananahimik at makikinig kung hindi mag-iisip ka para maunawaan mo ang kalagayan ng mga taong kausap mo. Maring ang isang tao kaya matalim mandila ay dahil nakaranas siya ng trauma sa kanyang kabataan. Maring siya ay biktima ng physical at verbal abuse ng kanyang mga magulang. Kaya ang pagiging rude ay defense mechanism niya. Kaibigan, hindi ito excuse para gawin niya yung mga disrespectful words. Pero, mas makakapag-open up siya sa'yo. At maiintindihan mo siya kung ipapakita mo ang pagmamahal mo sa kanya sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpipigil ng iyong salita. Sabi sa mga Kawikaan 29:20, mabuti nang di hamak ang hangal kaysa taong ang sinasabi hindi na pinag-iisipan. Kaibigan, naging biktima ka ba ng masasakit na salita na hindi pinag-isipan? Ikaw din ba ay nakasakit din ng damdamin ng iba dahil hindi ka muna nag-isip bago ka nagsalita? Sa tingin mo ba, siya ay nabuhayan ng loob o mas lalong nanghina dahil sa iyong sinabi? Kaibigan, mag-ingat ka sa lahat ng lalabas sa iyong bibig. Mag-ingat ka sa sasabihin mo sa waiter sa restaurant. Mag-ingat ka sa sasabihin mo sa mga bata na nanghihingi ng tulong sa mga drive-thru. Mag-ingat ka sa sasabihin mo sa mga customer na demanding. Mag-ingat ka sa sasabihin mo sa iyong asawa, anak, boss at katrabaho. Hayaan mo na ang iyong mga pananalita ay magsilbing kagalingan nila at kalakasan. Kapag ginagawa mo ito ay nagpapakita ka ng respeto at ito ang makakabuti sa kanila. Sabi sa mga Kawikaan 16:24, kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan.